Si Johnson at ang kanyang mga kasama ay natutulog sa nakalipas na 1,000 taon. Nang bumukas ang kanilang mga mata, akala nila ilang buwan lang ang tulog nila. Ngunit nang makita nila ang nasa harapan nila, nagulat sila na ang iba ay naging mga kalansay. Biglang napuno ng tubig dagat ang cabin, ang spaceship ay ganap na nawala ng kontrol at mabilis na lumubog sa dagat. Ngayon ay mayroon lamang isang paraan upang mabuhay, the emergency ejection bago lumabas. Tiningnan ni Johnson ang display ng oras. Ang petsa ay Nobyembre 25, 3978. Laking gulat niya. Nakatulog ba talaga sila ng buong 1,000 taon? Mabilis nilang pinakawalan ang life raft at pinanood ang kanilang spaceship na lumubog sa dagat magpakailanman. Ngayon ay wala na silang pagpipilian kundi tuklasin ang hindi kilalang planetang ito. Pagdating pa lang nila ay nakita nilang tuyo na ang lahat, walang halaman, walang tubig at walang palatandaan ng pagkain. Biglang nahulog ang isang malaking bato mula sa langit. Halos tangayin, sila ay mabilis silang tumakbo palayo. Habang sumusulong sila ay nagsimulang magbago ng mabilis ang panahon, minsan may kidlat at bagyo. At kung minsan ay isang malinaw na asul na langit, ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isang maliit na pag-asa sa gitna ng disyerto, may nakita silang berdeng halaman, nakahinga sila ng maluwag at nagsimulang maghanap ng mas mabilis. Dahan-dahan silang nakahanap ng higit pang mga palatandaan ng buhay. Sa isang lambak ay nakita nila ang ilang malalaking estruktura na nakahandusay sa lupa. Nang umakyat sila sa burol, natuklasan nila na sila ay mga estatwa ng ilang higanting nilalang. Habang sila ay nauuna, ay nakakita sila ng isang kagubatan at isang malinaw na lawa. Pagod na pagod ang lahat ay masayang tumalon sa tubig, pero habang naliligo sila, may nagnakaw ng kanilang mga damit at gamit. Sa sandaling napagtanto nila ito, nagsimulang tumakbo ang lahat, ngunit puro punit-punit na damit lang ang nakita nila doon. Pinilit nilang takpan ang kanilang mga sarili ng parehong mga damit. Pagkatapos lumayo ng kaunti, nahuli nila ang mga magnanakaw. Sila ay ilang mga lokal na tao na mukhang natatakot at kalahating damit lang ang suot. Bago pa maintindihan ni Johnson at ng kanyang koponan ang anuman, isang malakas na tunog ang nagmula sa likuran. Nagtakbuhan ang mga taga roon sa takot at tumakbo rin ang team ni Johnson kasama nila. Ngunit pagkalabas nila sa kagubatan, nagsimulang magpaputok ng baril. Ang pinaka nakakagulat ay hindi tao ang nagpapaputok, ngunit mga unggoy na nakasakay sa mga kabayo sa mundong ito. Naghari ang mga unggoy, hinuli nila ang mga tao tulad ng mababangis na hayop at pinatay ang sinumang lumaban. Hindi makapaniwala si David, ngunit sa loob ng ilang sandali ay napatay siya. Binaril sa liig si Johnson, ngunit siya ay nahuli ng buhay at dinala sa base ng mga unggoy. Pagkatapos ng paggamot ay inilagay siya sa loob ng isang hawla. Pinagmamasdan siya ng mga unggoy na may kakaibang interes, parang tao lang na nanonood ng alagang hayop. Napagpasyahan nila na kailangan muna nilang sirain ang kanyang espiritu, kaya pinananatili nila siyang gutom. Sa loob ng ilang araw, isang araw, may pumasok na babaeng unggoy na mukhang mas matalino at mas maganda kaysa sa iba pang mga unggoy. Sinubukan ni Johnson na makipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng mga kilos dahil hindi siya makapagsalita dahil sa putok ng baril. Ngunit inakala ng babae na ang tao ay isang hangal na nilalang ng mas mababang ranggo at malamang na kinakamot lang ni Johnson ang sarili. Nawala ang galit ni Johnson, pilit niyang inagaw ang isang papel at panulat sa isa sa mga unggoy. Nagmamadaling lumapit ang mga gwardiya para pigilan siya. Pero nung lumapit yung babae sa papel at nakitang marunong sumulat si Johnson, siya ay ganap na natigilan. Nabitin ka ba? Kung gusto mo panoorin buong story na yan, ay maaring panoorin nyo sa ating Pinomax TV app. Nasa pin comments ang link. Tara, manood na tayo. Let's go!